Tama ka ng 10 taon, 20 taon, hanggang tayo ay nabubuhay, sagot niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Romeo at nagpasalamat dahil tinanggap niya siya. Sinaad niya na sa wakas ay may masasabi na siyang totoong pamilya. Pagkaalis niya ay naluha si Serena at sinabing, sorry. Pagdating ni Romeo sa altar ay agad siyang sinabihan ni Reed na nawawala ang informant nila sa Interpol. Nasambit din niya na may kinalaman yun sa katunggali nila sa negosyo. Hanggang magsimula na nga ang ceremony, ngunit hindi si Serena ang dumating. Bigla siyang binaril ng babaeng nakadamit pang kasal, at agad din etong binaril ng mga tauhan ni Romeo. Sa kasamaang palad, malala ang tama ni Romeo at mukhang hindi na niya kakayanin iyon. Samantala, agad namang tumakbo si Serena paalis sa lugar habang tinatanggal ang kanyang suot na pangkasal. Magsimula ngayon, haharapin ko na ang bagong yugto ng buhay ko, saad niya. Pagdating sa bahay ay hindi mawala sa isip ni Serena ang nangyari at para makatulog ay uminom siya ng beer. Hanggang mapanood niya sa balita na nabaril ang nag-iisang tagapagmana ng Jiang Corporation sa araw ng kanyang kasal. Napaubo si Serena sa kanyang narinig at napaluha eto nang muling maalala ang mga huling sinabi sa kanya ni Romeo. Napag-alaman din na pinuntahan siya ng Interpol upang magpasalamat sa mga impormasyong binigay niya at ang kanyang reward ay muling makita si Patrick para sa isang special date. Gayunpaman, pinunit niya ang papel at wala siyang balak makipagkita pa sa kanya. Kinalaunan, pinuntahan niya ang bahay ni Romeo para kunin ang kanyang mga gamit. Naalala niya ang sinabi niya na hindi niya magagamit lahat iyon, ngunit sinabi ni Romeo na meron pa namang darating na bukas. Hanggang muli niyang makita ang larawan na nakalagay sa gilid. Binuksan niya iyon at nakita ang buong nakasulat doon, hanggang maalala niya na siya ang babaeng naroon. Bumalik sa kanya ang nangyari noon at napaiyak siya ngunit wala na siyang magawa dahil patay na si Romeo. Habang tinitignan niya ang upuan niya ay hindi niya maiwasang maluha dahil lagi siyang naroon. Ngunit ngayon, bakante na iyon. Ilang saglit pa ay biglang dumating si Romeo kasama si Reed na nagsasabing, nakaligtas ang aming boss, malamang dismayado ka ngayon. Tumingin siya kay Romeo at doon ay sinabihan niya siya, ang bilis mo namang mag-impake. Napaiyak si Serena at nang lapitan sana niya si Romeo ay agad siyang tinutukan ni Reed ng baril. Diyan ka lang, isa kang undercover agent at nilagay mo siya sa panganib. Saad niya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Romeo na ibaba niya ang kanyang baril. Pagkalapit ni Serena ay humingi siya ng sorry, ngunit sinabi ni Romeo na wala siyang dapat ay hingi ng tawad. Malaya ka na ngayon, pwede mo nang puntahan si Patrick, saad niya. Inabot niya ang isang card at sinabing, dahil lahat ng eto ay tungkol kay Patrick, kunin mo eto at puntahan mo siya. Umiling si Serena at lalong umiyak. Matagal mo na palang alam na buhay si Patrick, saad niya. Dahil ayaw niyang tanggapin ang card, ay iniwan yun ni Romeo